Kabanata 1426, ang paglitaw ng Bone Academy. Habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Zephyr, may isa pang bagay na kanyang natuklasan. Isang misteryosong kapangyarihan ang tila lihim na sumusubaybay sa bawat galaw ng Qinghai clan. Mula pa sa simula, kapansin-pansin na ang kanilang paglalakbay. Sa halip na dumaan sa mga karaniwang ruta, pinili nilang tahakin ang mga liblib na landas at masukal na kagubatan. Para bang may itinatago silang napakalaking lihim. At ngayon, nagsisimula ng mabunyag ang dahilan kung bakit sila tinutugis. Magtipon-tipon kayo. Bumuo ng porma sayon. Umatungal ang boses ni Qing Linglong. Sa isang iglap, naglaho ang pagkalito ng lahat. Ang takot ay napalitan ng matinding pagbabantay. Maging si Zephyr ay napahanga. Hindi niya inaasahang taglay ng dalagang ito ang ganitong uri ng pamumuno sa gitna ng panganib. Ngunit bago pa man sila makapaghanda, isang malamig na tinig ang biglang umalangaw-ngaw mula sa dilim. Hindi nakapagtatakang ikaw ang batang binibini ng Qinghai clan. Kasabay nito, unti-unting lumitaw ang ilang anino mula sa masukal na kagubatan. 1, 2, 3. Hanggang sa mabuo ang isang grupo ng mga nilalang na tila nagmula mismo sa bangungot. Sa kanilang mga mukha ay may nakatatak na kakaibang simbolo ng bungo na kulay aquamarine. At nang makita iyon ng lahat, nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Bone Academy. Isang pangalang kinatatakutan sa buong lupain. Isang organisasyon ng mga mamamatay tao na handang pumatay ng sinuman kapalit ng tamang halaga. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig maging ang mga mandirigma ng Qinghai clan. Dahil alam nilang, kapag kumilos ang Bone Academy, karaniwan ay wala nang nakaliligtas. Ngunit may mas nakakakilabot pa. Tahimik na pinakawalan ni Zephyr ang kanyang espiritual na pandama. Lumawak ang kanyang paningin sa 12-dosenang milya. At ang kanyang nakita ay nagpalamig sa hangin sa paligid. Hindi lamang 6 o 7 mamamatay tao ang naroon. Sa bawat sulok ng kagubatan. Sa bawat anino. May mga armadong figurang naghihintay ng tamang sandali upang umatake. At higit pa rito, mayroon pang mas malalakas na presensyang nagtatago sa pinakamalalim na bahagi ng kadiliman. Mga nilalang na kahit hindi pa gumagalaw ay naglalabas na ng nakapangangilabot na presyon. Ngayon, sino ang tunay na nagbayad sa Bone Academy upang lipulin ang Qinghai clan? Anong lihim ang pilit nilang pinoprotektahan? At ang mga nakatagong halimaw sa dilim? Kaibigan ba sila ng Bone Academy? O may sarili silang nakakatakot na layunin? Ano kaya ang matutuklasan ni Zephyr sa kailaliman ng kagubatang ito? At sapat ba ang kanyang kasalukuyang lakas upang harapin ang paparating na pagdanak ng dugo? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1427, ang bitag ng Bone Academy. Sa kailaliman ng kagubatan, isang nakakagimbal na presensya ang natuklasan ni Zephyr. At nang maramdaman niya ang lakas nito, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Level 9 Agility. Isang halimaw na mandirigma na kayang lipulin ang buong pangkat sa loob lamang ng ilang sandali. Kahit si Zephyr ay hindi inaasahang makakatagpo ng ganoong kalakas na nilalang ng ganito kaga. Habang tumitindi ang tensyon, malamig na humakbang si Qing Linglong sa harapan ng lahat. Bone Academy. Wala tayong alitan. Bakit ninyo kami hinaharang? Tumawa ng malamig ang leader ng mga mamamatay tao. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay nagpayanag sa buong Qinghai clan. Hindi kami interesado sa maliit ninyong angkan. Ang gusto namin ay ang inner elixir ng rank 7 Demon Beast. Sa isang iglap, parang tumigil ang paghinga ng lahat. Rank 7 inner elixir. Maraming disipulo ang napasigaw sa pagkabigla. Dahil ngayon lang nila nalaman na may ganitong napakahalagang kayamanan pala sa kanilang misyon. Maging si Qing Linglong ay hindi maitago ang pagkagulat. Ang impormasyong ito ay lihim na lihim. Iilang tao lamang ang nakaalam. Ngunit paano ito nakarating sa Bone Academy? May traidor ba sa loob ng Qinghai clan? O may mas malaking puwersang nagmamanipula sa likod ng lahat ng ito? Bago pa man niya mahanap ang sagot, isang malamig na sigaw ang umalangaw-ngaw. Kung ayaw mong ibigay, mamatay kayong lahat. Boom! Sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang mga mamamatay tao.
Lumaban. Mabilis na kumilos si Qing Linglong. Parang isang banal na ahas ang kanyang katawan habang sumasayaw sa gitna ng labanan. Ang kanyang mga palad ay nagpakawala ng nakasisilaw na liwanag. Destruction Hand. Isang nakakatakot na teknik na pinagsasama ang lakas ng palad at talas ng espada. Sa bawat hampas niya, may sumasabog na enerhiya. May bumabagsak na kalaban. At ang buong kagubatan ay nilamon ng nakasisilaw na liwanag. Sa unang tingin, parang unti-unting naitutulak pabalik ng Qinghai clan ang kanilang mga kalaban. Ngunit, may mali. Masyadong madali. Masyadong tahimik. At doon napagtanto ni Zephyr ang katotohanan. Hindi pa nagsisimula ang tunay na pagpatay. Bigla, nanginag ang buong kagubatan. Mula sa mga puno. Mula sa mga anino. Mula sa bawat direksyon. Sunod-sunod na lumitaw ang mga bagong figure. Daan-daang malamig na matang puno ng pagpatay ang sabay-sabay na tumitig sa Qinghai clan. Lahat sila ay may parehong marka ng jade green na bungo. Ang tunay na puwersa ng Bone Academy. Isang bitag na matagal nang inihanda para sa kanila. Bago pa makapag-react ang mga disipulo. Mabilis na kumislap ang mga matatalas na sandata. At sa loob lamang ng isang kisap mata. Damanak ang dugo. 1, 2, 3. Sunod-sunod na bumagsak ang mga miyembro ng Qinghai clan. Ang kanilang mga lalamunan ay walang awang hiniwa bago pa man sila makalaban. Nagsimula na ang tunay na masaker. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling kalmado si Zephyr. Dahil alam niyang may mas malaking panganib pa na nagtatago sa kadiliman. Ang misteryosong level 9 agility powerhouse ay hindi pa rin nagpapakita ng sarili. Sino ang traidor na naglabas ng lihim ng rank 7 inner elixir? Bakit hindi pa kumikilos ang nakatagong level 9 agility expert? At kapag tuluyan siyang lumabas, mayroon pa bang matitirang buhay sa Qinghai clan? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1428, ang pagbagsak ng mga makapangyarihan. Habang patuloy na bumabagsak ang mga disipulo ng Qinghai clan. Sa wakas, kumilos na rin ang mga tunay na haligi ng kanilang angkan. Mula sa mga mararangyang karwahe. Isa-isang lumabas ang mga makapangyarihang mandirigma. Kasabay ng pag-ugong ng kanilang tunay na enerhiya, umalangaw ang nakakakilabot na intensyon ng pagpatay. At sa bawat hakbang nila, sunod-sunod na lumilipad ang mga miyembro ng Bone Academy. Dugo, sigaw, at kamatayan. Lahat ay naghalo sa gitna ng magulong labanan. Pinakakakilakilabot sa lahat ang nag-iisang level 8 agility powerhouse ng Qinghai clan. Saan man siya dumaan, walang kalabang nakakatagal. Parang isang Diyos ng digmaan na walang sinasanto. Patayin sila. Sa kanyang paglitaw, muling nagliyab ang pag-asa ng buong Qinghai clan. Lumakas ang kanilang loob. Lumakas ang kanilang mga atake. At tila unti-unting napapaurong ang Bone Academy. Ngunit, biglang nagbago ang lahat. Isang malamig na pagsinghot ang umalangaw sa himpapawid. Parang kulog. Parang hatol ng kamatayan. Sa isang iglap, isang napakalaking marka ng bungo na gawa sa tunay na enerhiya ang bumagsak mula sa himpapawid. Diretso itong tumama sa level 8 agility powerhouse. Boom! Wala man lang siyang pagkakataong umiwas. Dagwang tumilapon ang kanyang katawan habang lumilipad palayo. At sa harap ng lahat, bumagsak siya sa lupa. Tahimik. Wasak. Talunan. Nanigas ang buong Qinghai clan. Dahil alam nilang, iisa lamang ang may kakayahang gumawa noon. Isang level 9 agility powerhouse. At ngayon, sa wakas ay nagpakita na siya. Mula sa bakanteng espasyo ay dahan-daang lumitaw ang isang matandang lalaki. Bulok ang mukha. Mabangis ang ngiti. At ang kanyang aura ay parang kamatayan mismo. Patayin silang lahat. Malamig niyang utos. At sa sandaling iyon, muling sumiklab ang pagpatay. Sa bawat galaw niya, may mga katawan na nadudurog. May mga mandirigmang bumabagsak. Para lamang siyang isang halimaw na naglalakad sa gitna ng mga tao. Walang sino man ang makapigil sa kanya. Ngunit biglang, isang magandang anino ang sumugod pasulong. Si Qing Linglong. Taglay ang lahat ng kanyang lakas, direkta niyang hinarap ang nakatatandang mamamatay tao.
Ngunit, napakalaki ng agwat sa kanilang kapangyarihan. Isang simpleng kumpas lamang ng daliri. At agad siyang tumilapon. Dumura siya ng dugo habang bumabagsak sa lupa. Sok sok sok. Napakagandang dalaga. Nagningning ang masasamang mata ng matandang lalaki. Unti-unti niyang iniabot ang kanyang kamay kay Ching Linglong. Parang isang mabangis na hayop na nakakita ng kanyang susunod na biktima. At walang sino man ang may kakayahang hamarang. O iyon ang kanyang akala. Bitawan mo siya. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Sa gulat ng lahat, may isang higanteng figure ang lumabas mula sa karwahe. Si Manyo. Walang pag-aatubili niyang hinaranggan si Ching Linglong. Kahit alam niyang wala siyang laban. Kahit alam niyang kamatayan ang naghihintay sa kanya. Pinili pa rin niyang tumayo. Sandaling natahimik ang buong larangan ng digmaan. Pagkatapos, ngumisi ang matandang mamamatay tao. Isang ngiting puno ng pangungutya. Isang hamak na langgam. Pumunta ka sa impyerno. Kasabay nito, mas lalo niyang ibinagsak ang kanyang palad. Ang nakakatakot na puwersa ay dumiretso kay Manyo. At sa harap ng napakalupit na kapangyarihan ng isang level 9 agility powerhouse. May pag-asa pa kaya siyang mabuhay? O masasaksihan ni Zephyr ang pagkamatay ng kanyang kasama sa sarili niyang mga mata? Ano ang mangyayari kay Manyo matapos saluhin ang nakamamatay na atakeng iyon? May nakatago pa bang alas si Zephyr upang baligtarin ang sitwasyon? O ito na ba ang simula ng tuluyang pagbagsak ng Qinghai Clan? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1429, ang nakagigimbal na paglabas ni Zephyr. Kuya. Isang desperadong sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Si Beer. Luhaan niyang pinanood ang kanyang kapatid na si Manyo habang sinasalubong nito ang isang nakamamatay na atake. Sa harap ng isang level 9 agility powerhouse. Wala halos pag-asang mabuhay. At sa sandaling iyon, tahimik na napabuntong hininga si Zephyr. Mukhang oras na para kumilos ako. Mula pa sa simula, wala naman talaga siyang pakialam sa kapalaran ng Qinghai Clan. Ngunit iba sina Beer at Manyo. Sila ang tumulong sa kanya. Sila ang nagpakita ng kabutihan nang siya'y walang kalaban-laban. At ngayon, panahon na para suklian iyon. Habang pabagsak ang nakamamatay na puwersa ng matandang mamamatay tao. May isang kamay na biglang lumitaw. Isang simpleng kamay. Maputi. Kalmado. At tila walang anumang espesyal. Ngunit sa susunod na sandali. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang yumanig sa buong kagubatan. Ang nakakatakot na atake ng level 9 agility powerhouse. Ay parang salamin na nabasag. Sa isang kumpas lamang. Nagkalasog-lasog ang enerhiya. Nagkawatak-watak ang nakamamatay na puwersa. At parang rumaragas ang bagyo ang nagbalik na enerhiya sa Bone Academy. Mga katawan ang tumilapon. Mga puno ang nabuwal. At isang malawak na bahagi ng kagubatan ang tuluyang nawasak. Tahimik. Lubos na tahimik. Parang tumigil ang oras. Lahat ay nakatitig sa isang tao. Isang binatang nakatayo ng tuwid. Isang kamay ang nasa likuran. Kalmado ang mukha. At tila walang nangyari matapos pigilan ang isang atakeng kayang pumatay ng 12-dosenang tao. Si Zephyr. Sa pagkakataong ito, wala nang makapagdududa. Hindi siya isang ordinaryong tao. Hindi siya isang sugatang palaboy. At lalong hindi siya isang pasanin. Isa siyang nilalang na kayang tapatan ang isang level 9 agility powerhouse. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroon. Ang mga disipulo. Ang mga nakatatanda. Maging ang mga makapangyarihan ng Qinghai Clan. Lahat sila ay tila nananaginip. Paano nangyari ito? Paano naging isang nakatagong halimaw ang lalaking kanilang minamaliit? At higit sa lahat, sino ba talaga siya? Sa di kalayuan. Hindi makapaniwala si Ching Linglong. Nanginginig ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Zephyr. Ang lalaking inuwi lamang ni Beer ay may kakayahang baguhin ang takbo ng buong labanan. Ngunit may isang taong mas lalong natakot. Si Shang Guankong. Ang taong paulit-ulit na humamak kay Zephyr. Ang taong walang tigil na nanghamak kina Beer at Manyo. Ngayon, nanginginig ang kanyang buong katawan. Dahil ngayon lamang niya napagtanto
Napaulit-ulit niyang hinamon ang isang halimaw na kayang durugan siya anumang oras. Subalit, hindi pa tapos ang lahat. Mula sa himpapawid ay muling umalangaw-ngaw ang isang mabangis na ungol. Ang matandang mamamatay tao. Namumula ang kanyang mga mata. Puno ng galit ang kanyang mukha. Ngunit sa likod ng galit na iyon, may isang bagay na hindi niya maitago. Takot. Oo, takot. Dahil sa unang pagkakataon, may isang tao na nagparamdam sa kanya ng tunay na panganib. At ang taong iyon ay ang binatang nakatayong parang walang nangyari. Si Zephyr. Ngayon, magbabanggaan na ang dalawang tunay na halimaw ng labanang ito. Sino ba talaga ang kinatatakutan ng level 9 agility powerhouse kay Zephyr? Gaano kalaki ang bahaging naibalik na ng lakas ni Zephyr matapos ang kanyang paggaling? At kapag tuluyan na siyang lumaban ng seryoso, may matitira pa kaya sa Bone Academy? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 1430, ang kapangyarihang hindi kayang sunugin. Matapos pigilan ni Zephyr ang nakamamatay na pag-atake ng Bone Academy, tuluyan nang nagbago ang anyo ng labanan. Ngunit para sa matandang mamamatay tao, isa lamang itong malaking kahihiyan. Namula ang kanyang mukha sa galit habang malamig na nakatitig kay Zephyr. Bata, usapin ito ng Bone Academy. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang makialam. Ngunit sa halip na mataranta, nagkibit balikat lamang si Zephyr. At may ngiting puno ng pangungot siya na sumagot. Sayang naman. Dahil mukhang nakialam na ako. Tahimik. Ngunit ang simpleng sagot na iyon ay sapat upang tuluyang pasabugan ang galit ng matanda. Hinahanap mo ang kamatayan. Boom. Sa isang iglap, sumabog ang buong kapangyarihan ng level 9 agility powerhouse. Nang inag ang hangin, nayanig ang lupa. At mula sa kanyang katawan ay unti-unting lumitaw ang isang napakalaking multo ng kalansay. Kasabay nito, nagliyab ang nakakatakot na apoy na kulay aquamarine. 7 pagpatay sa bungo. Isang nakakatakot na teknik na puno ng kamatayan. Ang higanting multo ay nahati sa 7 bahagi. 7 kalansay. 7 anino ng kamatayan. 7 puwersang kayang magwasak ng buhay. Mula sa lahat ng direksyon ay sabay-sabay nilang pinalibutan si Zephyr. Walang daan para umatras. Walang espasyong matatakbuhan. Walang paraan upang makaiwas. Pumunta ka sa impyerno. Mabangis na tumawa ang matanda. Sa kanyang paningin, tapos na ang lahat. At nang sumiklab ang 7 multo, tuluyang nilamon ng apoy ang katawan ni Zephyr. Boom! 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 Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig sa buong kagubatan. Ang lupa ay nabiyak. Ang mga puno ay naglaho. At ang buong lugar sa loob ng 100 metrong saklaw ay naging dagat ng apoy. Ha. Nagbunyi ang Bone Academy. Naniniwala silang wala nang makaliligtas sa ganoong pag-atake. Maging sina Ching Linglong, Beer, at Manyo ay namutla. Ang pag-asang kakasilang pa lamang. Parang muling nawasak. Ngunit, sa gitna ng apoy, may isang tinig na dahan-daang umalangaw-ngaw. Isang tinig na kalmado. Isang tinig na tila walang anumang pakialam. Ako ba ang tinutukoy mo? Sa isang iglap, tumigil ang lahat. Nawala ang mga ngiti. Namutla ang mga mukha. At ang mga mata ng lahat ay sabay-sabay na tumingin sa nagliliyab na apoy. Pagkatapos, may isang figurang dahan-daang lumabas. Hindi nasugatan. Hindi napaso. Ni walang bahid ng alikabok. Si Zephyr. Tahimik siyang naglakad palabas mula sa apoy na parang naglalakad lamang sa isang hardin. Sa kanyang katawan, may isang banal na kasuotang kumikislap sa pagitan ng apoy, kulog, at kidlat. Ang mga guhit ng kidlat ay gumagalaw na parang mga buhay na dragon. At ang nakakatakot na apoy ng Bone Academy ay walang kakayahang makalapit man lamang sa kanya. Banal na kasuotan ng nagliliyab na araw at kidlat ng impyerno. Ang lihim na depensang minsang humadlang sa mga makapangyarihang maestro ng akademya. At ngayon, muli itong nagpakita ng tunay nitong kapangyarihan. Sa harap nito, ang ipinagmamalaking teknik ng level 9 agility powerhouse ay tila isang biro lamang. Nang makita iyon, nanigas ang matandang mamamatay tao. Ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa sobrang pagkabigla.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. At ang kanyang boses ay naging paos. Ay ikaw. Ngunit hindi na niya maituloy ang kanyang sasabihin. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Takot. Tunay na takot. Dahil ngayon lamang niya napagtanto na ang binatang nasa kanyang harapan ay hindi isang kalaban na kaya niyang patayin, kundi isang halimaw na maaaring maghatid sa kanya sa kamatayan anumang oras. Ano ang tunay na pinagmulan ng banal na kasuotan ng nagliliyab na araw at kidlat ng impyerno? Hanggang saan ang lakas na itinatago pa ni Zephyr? At kapag tuluyan ng umatake si Zephyr ng buong seryoso, may matitira pa kaya sa Bone Academy? Abangan sa susunod na kabanata.